Sinimula ng eksena nang nasa harap na ni Sue si Eugene at handa ng lumaban. At habang nagugulat pa rin ang lahat kay Eugene, naisip ni 04 na hindi naman mas mababa ang kakayahan ni Sue kaysa sa kanya at kung may agwat man, napakaliit lang nito. Maliban na lang kung lumakas pa si Eugene, pero walang paraan na manalo si Eugene. Samantalang biglang nagsalita naman si Sue kay Eugene at tinanong kung alam ba nito kung bakit hindi siya lumaban hanggang sa madurog ang lalamunan ng kanyang kasama. Subalit tahimik lang si Eugene at dagdag pa ni Sue na ginawa niya iyon para makatipid ng lakas at harapin ang leader nila. Kaya tatapusin na rin niya agad si Eugene. At agad na ngang inatake ni Sue si Eugene, pero perpektong umiwas si Eugene at lumaban pabalik. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake. At habang nanonood, naisip ni 018 na tulad ni 04, hindi rin gumagamit si Eugene ng ibang bahagi ng katawan at umaatake gamit lamang ang kutsilyo. Habang pantay ang bilis at lakas ni Eugene kay Sue, nakangiti naman si Juan at naisip na may isa pang tulad ni 04 sa kanilang team at magkamukha pa ang estilo ng laban nila. Samantalang namamangha rin ang grupo ni Juan dahil may isa pang halimaw na tulad ni 04. At nagtaka kung seryoso bang ginugugol lang nila ang lahat ng oras nila sa pagsasanay ng kutsilyo. At bumalik na nga sa laban at patuloy pa rin silang nagpapalitan ng atake. Subalit napansin ni 04 na kahit si Eugene ay hindi kayang tapatan si Sue sa laban ng kutsilyo, kaya makikita rin ang pag-alala ng lahat. Samantalang habang nagpapatuloy ang laban, nakangiti naman si Sue at sinabing magaling din naman si Eugene, pero hindi pa rin ito kapantay ni 04. At nang ihanda ni Sue ang kanyang huling atake, nakita ni Eugene ang pagkakataon at agad na hinarang iyon. Tapos ginamit ang kanyang ulo para direktang tamaan si Sue sa mukha, kaya nagulat ang lahat. Nang maramdaman ni Sue ang sakit, agad na hinawakan ni Eugene ang ulo ni Sue at ginamit ang kanyang tuhod para bigyan siya ng panibagong atake. Kaya agad itong bumagsak sa lupa at lalong nagulat ang lahat. Naisip ni 018 na hindi tulad ni 04 at Sue, gumamit si Eugene ng ibang bahagi ng katawan para umatake imbes na depensa lamang. Subalit biglang nagalit si Sue at kinuha ang kanyang baril, itinutok kay Eugene, kaya agad na naghanda ang lahat ng kanilang baril. Sinabi ni Sue na madaya si Eugene sa ginamit niyang atake. Subalit sumagot lamang si Eugene kung sa totoong laban ba ay kutsilyo lamang din ba ang kanilang ginagamit. At ito ay lalong nagpagalit kay Sue, pero dagdag pa ni Eugene na wala siyang dahilan para ipagsapalaran ang kanyang pride sa laban ng kutsilyo. At ito ay nagbigay ng sobrang tawa kay Juan at sinabing may interesante nga sa kanila. At tama si Eugene, hindi lang kutsilyo ang laban at ito ang nangyayari kapag nadadala ka ng pride. Samantalang agad na tinanong ni Juan si Eugene kung ano ang numero nito. Nagulat ang lahat habang tahimik lamang si Eugene. At nagtataka rin naman si 03 kung sino nga ba ang taong iyon. Dahil hindi naman daw siya si 06 at hindi niya kilala ito mula sa mga numbers at hindi naman sila kukuha ng tagalabas. Pero agad na sumagot si 02 at sinabing wala siyang dahilan para sabihin iyon, kaya natahimik si 03. Sinabi rin ni Juan na tama si 02 at hindi nila kailangang magbigay ng impormasyon. Pero biglang itinutok ni Eugene ang kutsilyo at tinanong kung siya nga ba si Juan. Tapos ay agad na sinabing makipaglaban siya sa kanya. Nagulat ang lahat at naging seryoso si Juan at tinanggap ang hamon. Pero agad na nakialam si 02 at sinabing sapat na ang lahat na nangyari at hindi naman sila hinahabol ni Juan para maglaro lamang. At agad din naman sumagot si Juan na tama si 02 at hindi masamang tapusin na lang ito dito. At agad na nag-alerto ang grupo ni Juan at itinutok ang kanilang mga baril sa grupo ni 02. At habang seryosong nagtitinginan sina Juan at 02, biglang ngumiti si Juan at sinabing nakapagpalitan na sila ng pagbati sa isa't isa kaya sa susunod na lang nila ito ayusin ng maayos dahil kung magpapatuloy sila ngayon, pareho silang makakatanggap ng malubhang pinsala. At pagkatapos ay biglang umalis na lang si Juan at ang kanyang grupo na parang naglaho. Samantala, nagbago ang eksena habang naglalakad sina 03 at 1. Sinabi ni 03 na hindi niya inakalang aatras si Juan ng ganito. Sumagot si Juan na nadismaya din siya dahil nasa harap na niya ang kanyang mga target. Pero sa isip niya, hindi siya aatras kung hindi lamang siya ang target ng mga ito. Samantala bumalik sa grupo ni 02 at agad na hinarap ni 04 si Eugene at sumisigaw kung nasisiraan na ba ng ulo ito. Sinimula ng eksena nang sumigaw si 04 kay Eugene kung bakit siya nakikialam kung kailan niya gusto. Subalit tahimik lang si Eugene at dagdag ni 05 na tama si 04. Masyadong mapanganib para kay Eugene na pumunta rito. Samantalang sinabi rin ni 08 na bukod kay 1, nandun din si 03 at baka isipin nila na si Eugene ay si 01 dahil kasama siya nila. Subalit nagsalita si Eugene at sinabing narinig niyang may isang tao na nagngangalang 1 na tumapos sa lahat ng taga-kampo, pati na rin ang mga umalis pagkatapos bumagsak ito. Kaya gusto man niya o hindi, kasali siya rito. Pero sumigaw ulit si 04 at sinabing ano ang ibig sabihin niyang kasali siya.
Gayong siya ang tumalikod at umalis sa kanila. Subalit sumagot muli si Eugene na siguradong babaliwalain lamang ito ng mga kalaban. Kaya natahimik si 04 kahit sa sobrang galit. Samantala biglang nagsalita rin si 02 at sinabing dahil kay Eugene, natalo sila kay 1 at dapat ay tinapos na nila ito doon mismo. Sumagot naman si Eugene na kung nagbarilan sila sa lugar na iyon, malaki rin ang magiging pinsala nila at karamihan sa kanila ay maaaring mamatay. Subalit sumagot si 02 na maaari nga, pero dapat silang maging handa na ipagsapalaran ang lahat para tapusin lang si 1. Nagulat si Eugene sa sinabi ni 02 at habang tahimik na nakatingin ang iba sa kanya, muling nagsalita si 04. Sinabi niya kay Eugene kung alam ba nito kung gaano kawalang saysay ang ginawa niya. Dapat tandaan ni Eugene na kung makikialam siyang muli, si 04 mismo ang papatay sa kanya. At pagkatapos ay iniwan ni 04 si Eugene habang nakatingin naman si 02 rito at sinabing aalis na sila. Nagsimula nang umalis na rin ang ibang numbers, iniwan si Eugene na mag-isa sa gusali. Samantala lumipat ang eksena sa grupo ni 02 habang nasa kotse sila. Nagsalita si 08 na ang mga taong sinanay ni 1, nakita lang nila ang isa dito na si Sue na nakipaglaban kay 04. Pero ang iba ay siguradong hindi rin magiging ordinaryo. Buong oras, bantay nila ang bawat isa sa atin at hindi man lang nila inalis ang paningin nila sa atin hanggang umatras na sila. Sinabi rin ni 05 na alam nilang alam ng mga iyon, ang camp at ang training system ng mga numbers, kaya ligtas na ipagpalagay na kasing husay nila ang mga ito sa labanan. At habang natahimik ang lahat, dagdag ni 08 na malamang na nakuha na ni 1 ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kanila sa pamamagitan ni 03. Sinabi ni 05 na problema na si 03 nun pa at ngayong magkasama sila ni 1, lalo itong naging mahirap. Samantalang biglang nagtanong si 016 kung sa tingin nila ay napansin ni 03 si Eugene. Sumagot si 08 na malaki na ang pinagbago at paglaki ni Eugene, pero matagal din silang magkasama kaya hindi siya sigurado. Kung napansin siya ni 03 noon, tiyak na nag-react ito. Pero sa paglipas ng panahon, baka malaman niya din ito. At iyon ay nagpatahimik ulit sa lahat. At habang ginagamot naman ni 018 si 04, hindi pa rin makalimot si 04 sa ginawa ni Eugene at bulong na dapat ay nagtago na lang ito. At bakit pa ito lumabas? Samantalang biglang may tumunog na telepono at nagsalita si 06 mula rito. Sinabi niyang sinusundan niya kasama si 032 ang target at nagpapanatili sila ng distansya para hindi mapansin, kaya gamit nila ang drone mula sa taas. Agad sumagot si 02 at nagutos na patuloy na sundan ang mga ito. Na agad naman sumagot si 06 ng pagsangayon. Samantalang lumipat ang eksena sa lugar ni na 1 at ng kanyang grupo. Tinanong ni 1 ang kanyang mga tauhan kung ano ang naisip nila matapos makita ang mga numbers. Sumagot ang isa sa kanyang mga tauhan na gaya ng sinabi ni 1, mukhang may kakayahan naman sila, pero hanggang doon na lang. Dahil kung lumapit pa sila sa'yo, madali nilang mapapabagsak ang mga ito. Samantalang makikita naman si Sue na sugatan at galit na sinabing sa susunod na magkita sila, papatayin niya talaga ang mga iyon. Ngumiti naman si 1 at sinabing oo, sa susunod, tatapusin na nila ang buhay ng bawat isa sa kanila. Na agad naman nagsaluta ang lahat kay 1 sa sinabi nito. Samantala, sinabi naman ni 03 na aalis na siya. Tinanong naman agad siya ni 1 kung naisip na ba niyang sumali sa kanyang team. Ngumiti lamang si 03 at sinabing may sarili siyang team na pinamumunuan at plano niyang palakihin pa ito. Kaya paano niya iyon basta-basta iiwan para sumali kay 1? Sumagot si 1 na hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ni 03 ang isang bagay na naglilimita sa kanyang kakayahan. At habang nagtataka si 03, sinabi ni 1 na bakit nga ba gusto ni 03 maging leader? Samantalang naalala naman ni 03 ang dating sinabi sa kanya na siya ay isang combat machine na itinutulak ang kanyang kakayahan sa limitasyon para perpektong maisagawa ang mga utos. Subalit agad din nagtanong si 03 kung ano ang ibig sabihin ni 1. Sinabi ni 1 na ang ibig niyang sabihin, hindi nagagamit ni 03 ang kanyang buong potensyal dahil sa pamumuno sa kanyang team sa lahat ng oras na ito. At iyon ay nagpagulat kay 03. At dagdag pa ni 1 na hindi bagay sa kanya ang pagiging leader, kaya sumunod na lang siya kay 1 at titiyakin niyang magagamit ni 03 ang kanyang kakayahan sa buong potensyal nito, na nagpatahimik muli kay 03. At bigla namang may nagulat na isa sa mga tauhan ni 1 na may nakitang mga intruder, 5 kumpirmado, at ang mga umaatake ay ang mga numbers. Nagulat ang tauhan at sinabing sinusundan pala sila ng mga ito at ang bilis pa nilang umatake. Biglang namang ngumiti si 1 at sinabing gaya ng inaasahan, ang mga taong ito ay interesante. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.